So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Mitsubishi Plaridel branch para sa update natin. At nakita rin natin dito sa branch nila itong nag-iisang SYM Cruisim GT 150. So alamin natin yung presyo at yung specification kung sulit nga bang bilhin ngayong 2026. Bagong taon, bagong motor. Ayos na ayos siya. So, umpisa na natin. Wow, araw na natin. So yun nga mga best no, ngayong 2026, makita na rin natin na merong available sa kasa nila. Dito lang to sa may Mitsubishi Plaridel branch, meron silang isang unit dito na kulay gray. At di rin ako masyadong familiar dito sa colorway niya. So may pagka-gray tapos parang chameleon color yung yung datingan niya. Yung paint job niya kasi pag sumite ka parang violet, tapos pag nag-side ka parang medyo may pagka gray siya or green, ganun yung datingan niya. So nagustuhan ko rito yung specs na to, sobrang sulit ng specs na to, halos lahat meron na. Meron siyang ABS, may traction control, naka-LED, halos lahat ng ilaw na to, yung gas tank niya nasa harap. Okay, nandito sa side na to. Then nakakilis na rin tayo rito at meron tayo dito ang secret key. Meron tayong magandang dash panel, okay, so parang mga 7 inches yata yung laki nito or 5 inches. And then magandang handlebar, magandang upuan. Ito ang taas na upuan nito, lalo na dito sa kanyang OBR, sobrang taas ng upuan niya. Meron siyang ganitong part na parang sandalan, alam niyo pag parang sa camelback, meron tayong sandalan na ganito. Maluwag yung ating compartment, sulit na sulit to para sa mga long ride na pwede niyong puntahan. Ang dami niyong mailalagay dito na gamit, okay? So, naka-disc brake sa likod at naka-disc brake din sa harap. May ABS na rin yan. Okay? So, sa forma, maganda yung forma, maganda yung headlight, maganda yung taillight. Gusto ko rin yung taillight niya. And then, tingnan nyo naman dito, meron siya dito sa gitna, no? So, may malawak din tayong footboard dyan. Okay? So, pwede tayong maglagay dito ng gamit. Oh. Kasi may utility hook tayo rito sa harap. And, try natin sakyan sa 5.2 na kagaya ko. Okay, so, tingnan natin. So, may side stand kill switch nga rin pala ang isang to. Ayan, so, hindi siya wala siyang kickstart dito sa panggilid natin. So, try natin. Okay, 5'2" yung ating height. Uy, sobrang lambot nung kanyang upuan. Doon pa lang, na tayo rito. Sa long ride, tayo rito. Goods na goods tayo dito sa long ride. Pati sa OBR, sobrang lambot, tsaka sobrang kapal ng foam na ginamit dito. Ganyan ang itsura natin. Okay, tago muna natin yung utility hook pag di natin ginagamit. Ayan, yung legroom natin dito, sobrang lawak din. And then, yung extension ng paa. Ayan, ganyan tayo kapag nagra-rides, di ba? So, may extension tayo ng paa. Okay, ganyan. Okay, tapos yung naman, yung height natin dito 5'2".
Ayan, sobrang tingkayad pero manageable siya. Hindi siya yung mabigat na motor kapag naitayo na natin. Ayan, pwede nga nating bitawan, di ba? Ganyan tayo. So, hindi siya ganun kabigat. Ayan, tingnan natin yung shock. Maganda yung shock. Yung shock sa likod. Maganda rin yung shock sa likod, oh. Ayan, turning radius sobrang lawak, oh. Tatama tayo rito. Ayan. So, may emblem tayo ng yung SYM dito sa harap. Ito talaga nagpa-premium dito, yung SYM dito sa harap. Ayan. So, comment ko lang din sa mga switches niya is sana mas upgraded. Okay. So, mas premium sana yung dati niyan kasi ang ganda na nung overlooks niya. Diba? Pero pagdating dito sa switches, parang tinipid. Yun lang yung naging comment natin dito. Yun lang yung napupuna natin dito. Pero overall, maganda yung design, maganda yung kanyang specs. Doon pa lang panalo na tayo. Tsaka yung presyo is goods na goods para dito. May traction control ka na, may ABS ka pa, di ba? Tapos ganito yung forma. Ayos na ayos. So, sa tingin mo, sulit nga bang bumili? Itong motorcycle ngayon, 2026, bagong taon, bagong motor, para sa SYM Cruisim GT 150. Ayos na ayos siya. So, center stand natin. Tingnan natin kung magaan din ba siyang center stand. Napakagaan niyang center stand. Ayos na ayos.